Okay, so magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyo pong lahat. Saang sulok man ng mundo kayo naroroon, it's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe muli sa inyo. And today is about vision po tayo. Okay, so, puti. Sorry. Okay, so ngayon po is vision po tayo, about my vision. Okay, so nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy po na nakasubaybay sa ating YouTube channel, sa ating mga new subscribers. Maraming salamat po. And sa mga followers ko po sa TikTok account, maraming salamat po again. Ito po is nakalink na rin po dito sa ating YouTube. So every time po na may nakalagay po doon na link, no, sa TikTok account, so pwede kayo makapanood doon ng isi-switch kayo sa YouTube account. And sooner is makakapag-live na rin po ako doon kasi medyo na-reach ko na yung nila guidelines, no. So ngayon po, ito po is magsisilbing gabay sa inyo para po sa mga baguhan. Ito po is magsisilbing gabay sa inyo sa araw-araw, especially po sa mga spiritual, like yung may mga katanungan about sa mga kung may mga nararamdaman like spiritual attack, no, like mga hindi nakakatulog, binabangungot, nagtanda malas-malas ang buhay, lagi masakit ang ulo, masakit ang kadalasan is masasakit ang mga balikat, mabigat ang balikat, masakit ang batok, mga tipong ganyan. And yung mga nakakarinig, no, may mga bulong-bulong na hindi naman nararanasan po ng iba at nakakakita rin po. So ito po is for you po, no. So sa mga makaka-resonate po dito at hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share na rin po, and click nyo po yung notification bell, which is yun po yung pinaka-importante kasi po kung kayo po is nandito po sa mundo ng spiritual or parang dito po interesado po kayo talaga, no, na malaman po yung life purpose ninyo, kung ano po ba talaga kayo dito sa mundo, click nyo po yon para po updated po kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto po mag-avail ng mga gamit, ng mga medalyon, miracle oil, which especially the black salt na meron po tayo, which is very limited kasi po hindi na po ako to be honest with you, nakakakuha po ako ng ibang mga sangkap nito sa Israel. So since ngayon po ginigera po ang Israel, so medyo malabo po, no, but I have plenty of stocks naman na nagaling po doon na mga gamit sa Israel. But ang akin lang po doon is hoping po, no, pero ito po is very limited lang din po, and hindi rin ako basta-basta po nag-aalok, no, sa lahat, especially po kung wala naman pong matinding sakit spiritual, no. So mostly ang inaalokan ko po nito is yung mga baguhan po na healers, no, na para po talaga hindi po sila balikan ng mga ginagamot nila. I mean yung mga dumadali or bumibira sa mga pasyente. Okay, so ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Okay, so ang kagandahan po dito, no, pakita ko lang po sa inyo. Ito po is edible po to. Ito po yung miracle oil, which is pangontra at paggamot sa mga kulang, baran, lason, usog, gayuma. Ito po yan. And ito rin po is nakakapagbigay po ng pampagaan ng hanap buhay. No, hindi po magandang gamitin ng pampaswerte. So ito po is pampagaan ng mga pangkabuhayan sa buhay, like mga business ninyo, work ninyo, yan ito. So ito po is all in one na po to, no. So kung ano man po yung concern ninyo at gusto niyo po mag-avail nito, tuturuan ko po kayo kung ano po yung dapat ninyong gawin, no. So para po maging kapakipakinabang po sa inyo to at talaga po magkakaroon kayo ng kagalingan. So ito po is bukod po sa may mga herbs po to, and galing po to sa iba't ibang klase ng bote na tinimpla ko din po ng mga formula ko, no. So ito po is dinagdagan ko pa po ng additional na orasyon para po kapit na kapit, no. And ito po is pwedeng inumin, while yung black salt po natin is syempre po hindi po siya pwedeng inumin kasi it's black salt. So this is black salt. So all you have to do here is to shake it kasi may oil na rin po yung kasama. Ayan. So ayan po siya, diba? So yung black salt po is nandito lang. So shake nyo lang po din. Then ayan na po siya. Black salt na po siya, no?
So ito po is talagang kumbaga sa mga skincares, no, or mga antibiotics, no, ito po ang may pinakamataas na power, no, to the highest level. Pero hindi po siya iinumin. Yan po is very effective, especially po sa ako po kanina may mga may mga pantad po ako dito sa side. Pero ang ginamit ko lang po is oil, no. So pagka yun pa po ang ginamit nyo, mas ano po yun, mas effective po yun. Mas, I mean, iba po eh, hindi ang hirap pong explain nung power nung black salt na yun. Kayo na lang po mag-ano. Pero baka po i-post ko po yan sa mga social media account or sa TikTok din, ano, yung mga testimonies ng mga nag-a-avail po sa akin ng mga oils, gamit, I mean medallions, no, kung ano po yung mga feedbacks, no. Okay. So now is again vision tayo. So sa mga gusto pong avail, andyan lang naman po sa description box ang aking contact details. So chat lang po kayo, no. Please no calls, and again ang schedule ko po is Monday to Thursday only, 10 a.m. to 2:30 p.m. and Friday is wala po tayong gamutan and reading kasi nga po nagre-ritual po ako ng Friday, and Saturday, Sunday is my off. Okay? So see you sa mga gusto pong magpagamot and magpa-reading. Online man yan or walk-in. Pwede po, ano. Okay, so let us pray po muna. Mahal na Diyos sa masalangit, mahal na Kristo, mahal na Birhing Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ninyo napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na Espiritu, ang mga cards na ito para po makapagbigay ng mensahe sa akin kung panood. Naway kami po inyong patuloy na bigyan ng kaligtasan, ilaya po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anumang pong klase ng karamdaman at tukso, at bigyan po ng kagalingan ng lahat po ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so again, meron din po lang nga pa pula tayong ganito, no, Himalayan salt na candle holder, no, yan. So, yan po is nilalagyan lang po siya ng tea light, no. So, as you can see, nasa ilalim po yung kandila. Okay, so ganito po siya. Sa altar po kasi yung iba. Yan. So, ito po is actually nagtutubig talaga siya. Uy, basa na siya. So, pagka mga ganyan po, medyo kailangan na po siyang i-cleanse, no. Pagka nagtutubig. Ibig sabihin po, there's bad energies, no. Or maybe yung mga energies ninyo na absorb ng Himalayan salt na siya yung naglulusaw, naglulusaw. So kailangan lang. Kaya po yung isa ko laging nakabukas ang ilaw, no? I mean, check nyo po, no? So ayan. So ito po is lagi po nakabukas po. So ito po meron din po ako nito. Meron din po. Kung sino lang po gusto nyo mag-avail sa inyo. Maganda po yan sa bahay. Purifying and cleansing po yan. Okay? So let's start. So, ano ba yung about my vision? So, about sa vision ko po is, it's about, it's an underworld actually, no? Underworld na naglakbay ako sa ilalim, no? So, doon po is, nag-open siya. Actually, nasa ibabaw, pero alam kong yun is underworld na. Pero yung underworld na yan is greeny, no? May mga halaman po talaga. Actually yun is madalas na po talaga magpakita sa akin. Minsan kahit hindi ko po siya puntahan or hindi ko po siya tawagin, talaga pong lumalabas po siya sa vision ko. So aalamin po natin, no, kasi nag-request po ako ng place kung saan po dapat niya akong dalhin, which is ito is confused ako. If alam niyo po yung Agartha, no, Agartha. So sinabi ko po doon sa mga guides ko na dalhin nila ako sa Agartha. So, ang nangyari po doon, antimano po, lumabas po agad-kagad yung mga halaman na po na yun. Mga halaman na yun, na which is madalas ko na po nakikita yan. And nababanggit ko na po yan sa mga readings ko before. Pero this time is meron siyang parang frequency, no? Meron siyang vibration or frequency na tinatawag na parang light blue, mga parang ganito ang kulay, no? Sa surface, sa ibabaw, ganun siya na medyo nagwe-wave, no? It's waving. So gusto ko pong malaman yon, and after that, so andun na ako. So merong nag-suggest ako or nag-request ako, meron bang mas malalim dito na lugar sa mundo na to. So nag-open sila ng portal. So nung nag-open po sila ng portal, nakapasok ulit.
Pero same thing. Pero meron lang pong ibang halaman na sumulpot. Pero still green. Mga greens pa rin po. Kung alam niyo po yung, I think, ang tawag po dun is ferns. Yung mga parang sa palaspas. Pero malambot yun eh. Pero still damo yun eh. Damo pa rin po yun eh. So, let's see kung ano po yung sasabihin ng ating mga cards. No? But I'm using the portal oracle card, no? And the gods of Egypt, no, na cards, no? So, dito is makikilala ninyo or malalaman natin kung sino yung mga, or ano yung mga ibig sabihin or ipahatid sa inyo ng mga gods of Egypt. So, ito is from the past life, no? Kumbaga, mga ancestors ninyo or maybe one of you is gods or goddess na na-reincarnate sa panahon ngayon. So, ito po is gagamitin po natin yan. But, unahin po muna natin itong oracle na mga portals. No? Kung ano po ibig sabihin nung vision ko na yun. So, let's just skip this. And kung kailangan po natin na-expand ang reading, so, andito naman po yung ibang cards. So, pwede natin bunutin. No? Okay? So, let's see kung ano ang nais. Pero ang sabi sa akin, itong muna daw ang kunin. So, kukuha ko ng tatlong cards dito from the gods of Egypt. So, kukuha tayo ng tatlong gods or goddesses ng Egypt and let us see kung ano yung mga messages nila sa inyo. So, kukuha tayo ng messages sa kanila. Pero, sa mga decks tayo kukuha. Okay, first card mo is from Anuket. This is a hope. No? There's hope. Sige, kuha muna tayo ng mga cards, no? But sa nakikita ko po dito is there's a lot, no? Parang magkakaroon ka ng umaapaw na blessings, no? From goddess, from gods of Anuket. So here is pinapakita lang po dito sa first deck, first card, no, is andito yung magkakaroon ka ng blessings or maybe yung sa inyo ngayon or maybe ngayon, no, is andito na yung nakaka-receive ka na ng super as in overflowing the blessings, no. Kung wala pa man po, antayin nyo po to. And again, parang ganito yung nakita ko doon sa no, sa vision, ganito. Pero ito kasi is sa kanila to, lampshades, parang lampshades to. Pero parang ganito po yung nakita ko, may mga tusok-tusok na plants, no, sa vision na pinakita sa akin. Okay, so next is the Eye of Horus. Wow. See, you have this Eye of Horus. Diba? Na full of stability and equilibrium. So you're very tough. So for some of you, it's talagang holding the ancient cross, no, na talagang magbibigay, ito yung nagbibigay sa inyo ng stability or nagbibigay din sa inyo ng strength, power, no, at the same time, no. Malaking factor to, no, ang mabumaba ang Horus. Yan, hihingi tayo ng message sa Eye of Horus. And Anubis, the transformation. Si Anubis. You know, Anubis is ano to, no? Siya yung kung nakapanood kayo ng movie ng Gods of Egypt, no, sa Netflix meron po niyan. Gods of Egypt. Si Anubis yung tagahatid, no, sa mga namatay na, no. Parang siya yung tawag doon, nagbabalanse or nag-judge, no, nag-judge. Sinasamahan niya doon sa mga hurado na kung ikaw saan ba pupunta, langit, impyerno, or purgatorio, mga tipong ganon. Siya yung tagahatid, no? Siya yung tagaayos ng linya, kumbaga. Panoorin niyo po yun, yung Gods of Egypt, maganda po yun. Marami po kayo matututunan doon. Okay? So, let's see kung ano ba yung isa-isa, no? Tatapat natin yung card, yung oracle card, isa-isa dito sa mga gods na to. Gods and goddess. So, kung dito sa Eye of Horus, no, so sa pinapakita rin sa akin dito, na kumbaga, andito yung, alam niyo po yung tagus-tagusan, masyadong sharp, no, yung third eye mo dito.
as in masyadong malalim, or yun na nga, kumbaga yung third eye ko dito is hindi lang pang ibabaw or pang earth, kundi kahit sa ibang world, underworld, ganyan, no? So yun, so also you is ganyan, kung sino man po makaka-resonate dito na alam nyo po yon, yung mga past lives is nakikita nyo, and hindi pa masyado sa future, pero past life, kalkal na kalkal nyo ang past life. And alam ko sa pamamagitan din ng third eye ninyo, alam nyo na po kung sino kayo sa third eye na yan, I mean sa past life, dahil sa third eye ninyo. And dahil dito sa kay Anubis na rin, ano, is dahil nga siya nga yung parang naghahatid or nagbibigay ng hatol, no? Isa siya, hindi siya isa, kundi talagang ginaguide lang kayo nito, kasi meron talagang mga hurado pagdating doon sa dulo, kung saan kayo talaga, depende yan sa mga nagawa ninyo dito sa lupa, no? May mga ganon, kung ano yung i-offer, may ganon kasi doon sa Gods of Egypt, meron nung ilalagay nyo sa isang scale, or ang tawag doon, timbangan, kung ano yung i-offer, no? And pag tinanggap, then maganda pupuntahan mo kung maganda yung outcome, pero pag hindi, sa baba ka babagsak, yung mga ganon. So dito is kailangan mong balansehin din, no? Kailangan mo din magbalanse sa lahat ng mga ginagawa mo, from your work, from your family, for your family, mga ganyan, career. So kailangan mo yan. Okay, so let's see kung ano ba yung message nitong ating first card. We have the Voyage. Yes, so here is pinapakita lang naman dito na yun nga, sa vision ko talaga is naglakbay ako. And also you, for some of you, is naglakbay or maglalakbay or naglakbay na. Or maybe for some of you here is, ibawa, meron kayong gustong puntahan na lugar, no, is na ano nyo na po yun, na-achieve nyo na po yun. Hindi man spiritual, hindi man po to sa mundo namin o mundo ng kabilang mundo, is andito naman po yung nakapag-travel na po kayo sa mga gusto nyo pong puntahan. Though hindi pa naman po lahat, but then at least, no, napuntahan nyo na po yung mga pinapangarap ng lugar, no? And also here is itong voyage na to, kung halimbawa meron kayong plans to go to the beach, yes, makukuha nyo po yan, at makakarating kayo sa dream beach ninyo. Dream beach as in yan na may nakapaligid ng mga mountains, bluish or clear na water sa beach, mga ganyan, no? So yan is one of your, I know one of your parang minamanifest yan, and makukuha nyo po yan, and makakarating po kayo dyan. Okay, and we have the ascend. Yes, kasi talagang na-ascend ka na no? Alam mo yung tipong nakarating ka na rin na-reach mo na yung langit, no? Nakarating ka na doon. And maybe etong paglalakbay mo na to, itong voyage na to, is isa rin to sa pupuntahan mo spiritually, no? Na through vision or astral travel, mag-astral ka, is okay. So sa mga bago po dito, sa mga hindi po nakakalam ng astral, no, sa mga bago, astral travel po is yun po yung ano ba tawag doon, balintataw, or yung kaluluwa. O pwedeng consider natin parang yung soul po ninyo is lumabas sandali sa katawan ninyo, and nagpunta kayo dito, which is sa heaven. And actually this voyage na pinuntahan mo, as in itong voyage card na to, is considered as one of the paradise na gustong mong puntahan. Ito isa sa pinapangarap mo na very peaceful, walang masyadong, hindi crowded, no? Hindi matao. So ito is mapupuntahan mo rin to soon, no? And this is a confirmation, no, na talagang mararating yun. And yung iba sa inyo is narating na po to. So you're almost there sa gitna, no? Huwag ka mag-alala dahil hindi ka pa naman kukunin ni Lord. Baka iniisip mo is kukunin ka na ni Lord. No. So this is just parang sinasabi sa inyo na you are on the right path, no? Nasa right path ka, you're in God's hand. So no fear, no? Wala kayong dapat ikatakot. And we have the awake. Diba? So again, sabi ko sa inyo kumbaga, naglakbay man kayo, pero andito naman yung nagising din kayo. So ibig sabihin, talagang
yung paglalakbay nyo na yan is kasama na po yan sa, alam nyo yan, sa nangyayari po sa inyo. I mean, sa spiritual po na pinasok nyo, normal na po yan. Ano? Pero sa nakikita ko po dito, sa awake na to, is talaga nagkaroon ka na ng kaliwanagan. As in, nalaman mo na ang lahat, nakikita mo na ang lahat, naririnig mo na ang lahat. No? Because of the, ano na rin, kay Horus, no? Sa Eye of Horus na meron siya. So, ano ka ha, you're so blessed din, ano, kasi you have that eyes, no, with the Eye of Horus. Actually, that one is, kaya tagal ko ng pangarap ipatattoo yan. But, hindi ko lang po alam kung saan po siya ilalagay, pero, plan ko po yan. The Eyes of Horus and the Eyes of Ra. Gusto ko po palagay yan. Kasi, Ra is the goddess of sun, and, ito po kasi si Horus, no, is, ito po yung binitrade, no, na gods noong panahon nung Egypt times, no. Pero dapat siya po ang magli-lead noon sa Egypt, but ano siya tinraidor ng sarili ng kapatid. Di ba? Talagang ang kapatid Mariose. Ay, alam niyo yan, mayroon tayo mga reading na ganyan na talagang bumibira sa inyo sa kapatid. Same noon, no, nung mga panahon noon, na talagang dahil sa power hungry yung brother niya is talagang halos patayin siya. And we have the imagination. Yes. So dito, imagination, pasok dito yung imagination na full of magic, full of enchanting moments, mga tipong ganon. So ito yung mga hindi mo inakala na makikita mo sa buong buhay mo. Yes, kasi ito yung sinasabi ko sa inyo na parang medyo wavy, no? Mga ganon. Yung frequency or energy, yan. But it's a bluish, parang medyo ganito, pero very transparent. So it's because of talagang, kasi nga, bakit nagagawa mo yan? Because of, andito nga yung mataas, no? Yung level mo when it comes to, sa third eye mo. Ang taas ng ano niya, I mean, yung energy ng third eye mo is talagang, malakas. Okay, so let's see. Oops. Initiation. Yes. So, at least, I know nakapasa ka sa initiation kasi nandun na sa dulo. Nakapasa ka. Excuse. Nakapasa ka. Kasi nakita mo yung sarili mo kung nasaan. Andun sa dulo. Na-reach mo na yung light. So, yung sino man dito nasa spiritual awakening or spiritual journey, congratulations kasi you reach the end of the tunnel or the end of this castle or ano man tong room na to na nasa dulo, no? Nandun ka na eh. Halos abot mo na. Konting-konti na lang. Okay? And after that, alam mo, yung paglalakbay mo na yan, is talagang nagiging so powerful ka. Kapit lang. No? Kapit lang. Magiging powerful ka niyan. As in, you are also protected here, no, ng mga, I mean, divinely protected ka dito. This color blue na to is sign of protection, no, from the divine. And the light is God na nag-aantay sa'yo, no, to fulfill or to kapag tagumpayan yung mga test mo, test na sa'yo, and alam ko naman nagawa mo. And here is sinasabi na talagang yung sa transformation na nagaganap sa iyo ngayon, yung nangyayari sa iyo ngayon na transformation is nagaganap or magaganap because of andito yung trust mo is talagang full, no? And andito yung talagang pagbaba at pagbaba mo, or talagang ibig sabihin if you parang naglakbay ka doon nga, no, sa kingdom of God, no, is andito na ngayon yung alam mo you can do all the impossible, no, na hindi mo inakala na kaya mo palang gawin. Now is kayang-kaya mo nang gawin. Ang dami na. Marami ka mapapatunayan ngayon na hindi mo akalain na magagawa mo kasi you're still thinking na parang kaya ko pala. Nagawa ko na naman.
Yung mga ganon. Kasi nga, andito yung you are the chosen one. No? You are the earth angel. No? Ikaw is pinagkatiwalaan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya you are so blessed. No? Etong si Horus, no, is nandito si Anubis. Ang laking factor nito sa'yo. Though hindi ako masyadong familiar dito kay Anuket na to, na full of hope. It's because of, dahil nga dito sa punong-puno ka ng pag-asa, na parang hindi, never ka nawala ng pag-asa. You never lose hope kasi alam mo si God is nasa sa'yo. That's why andito yung, kahit na ang daming nangyayaring hindi maganda sa buhay mo in everyday, no? Is andito pa rin yung talagang antibay mo, nak, parang ganun. Na parang kahit na anong lubog ang ginagawa ko sa'yo, is talagang hindi mo ako binitawan, hindi ka bumibitaw sa akin. That's God's message. Alam niyo po, lahat naman po na nangyayari sa atin is it's God's plan. It's up to us, no, kung paano natin siya gagampanan or gagawin, tatanggapin. Yung iba po kasi pagka talaga nandito na sa downfalls, andito na yung talagang full of struggles na ang daming challenges, ang daming hataw, no, is andito na po, yung iba na po ang ginagawang solusyon. Andun na isasanla ang kaluluwa sa demonyo para maging mayaman. Andun yung iba na ang dadasalin, yung mga ganun. But you're still there, no, na talagang super kapit kay God. That's why, alam mo yon, hindi ka rin bibitawan ni God. Parang alam mo yon, mas maganda po talaga yung till the end of time, no, magdildil man ako ng asin, hindi ako kakapit kay taning. Ganun. Okay? Huwag po kayong bibitaw. Kasi po ang paghihirap, kasama po natin sa buhay yan. Ang pagtitiis, kasama po sa buhay yan. Ang pighati, kasama po sa buhay yan. Pero after po natin malagpasan ng mga yan, wow. Wow na wow. Yung iba po kasi talaga mainipin lang. Yung iba po talaga is galit agad ang nangingibabaw. Yung iba isang dyan agad tatanungin ng Panginoon. Huwag kayong magtatanong sa Panginoon. Lagi ko rin po sinasabi yan. Kung ano man po ang nangyayari sa inyo, ang hingin nyo po, ang dasalin nyo po, tulong po. Kailangan ko po ng tulong nyo. Tulungan nyo po ako. Hindi po yung bakit ganito, hindi naman dapat ganito, kasi hindi naman ako ganito, bakit hindi si ganito. Hindi po ganun. Wala pong ganun. Instead, no, kung halimbawa po kayo talagang bumabagsak, manalangin po kayo at humingi po ng tulong. Pero bago po yan, pinaka the best at pinaka effective, hingin niyo po ang kapatawaran. Humingi po kayo ng kapatawaran sa lahat ng pagkakasala ninyo. Linisin niyo po ang inyong mga sarili. Then, doon po kayo humingi ng tulong. Napakabilis po niyan. Ang Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati sa Ama at sumasampalataya. Napakalakas pong panalangin yan. Kung yan po is lagi niyong kinakain, lagi niyo pong dinadasal. Sa oras po ng pangangailangan at gamitin niyo yan. Kahit sa anong paraan, kahit anong sa panganib, sa karamdaman, sa pagkabagsak. Kung yan po is lagi nakakapit sa inyo yan, 4 na dasal na yan. At bubuntutan niyo po ng mga intentions ninyo, panalo po kayo. Gagaling po kayo. Ang kailangan lang po doon talaga, hindi ito po galing sa puso. Hindi po sa bunganga. No? Hindi po yung nagpapakitang tao lang po kayo. Ang kailangan po dito po galing. Hindi yung nagpapakita kayo sa tao, nagdadasal kayo araw-araw, andito yung nagsisimba kayo, no? Na updated kayo sa mga ganito. Pero nasaan po ang puso nyo? Wala po yun. Burado po lahat yun. Pag nagdasal po tayo, kada po salita natin, kailangan dito po nanggagaling sa puso. Hindi po sa kung saan. Para po pagka tayo po nangailangan, huwag po tayong manalangin ng oras lang po ng pangangailangan. Kailangan na po natin yan araw-araw. Alam ko po yung iba hindi po kasang-ayon, no? Pero one day, babalikan nyo rin po ako at magpapasalamat. Kasi wala po naghikahos, wala pong naghingalo na hindi po tumawag sa Panginoon. Dahil lang gusto nila ay makarating ng langit. Pero yung iba po, isuli na po ang lahat. Kailangan po ba natin
maranasan yun. Hanggat kaya pa po natin magbago po tayo ngayon. Hanggat kailangan po natin, hanggat kaya pong maghugas, humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Ngayon na po. Wag po yung kung kailan sad-sad na tayo, kung kailan 50-50 na ang buhay, kung kailan tinaningan na po kayo, doon pa lang po kayo lalapit sa Kanya. Yung iba po may mga wake-up call na eh. Parang ngayon sasakit lang ang ulo mo na ilang linggo na hindi natatanggal. Yung mga ganyan po, katok na po sa inyo yan. Yung mga tinatamaan po ng kulam, katok na po yan. Tinatamaan ng gayuma, katok na po yan. Kumakatok na po sa inyo si God. Si Jesus Christ, kumakatok na po sa inyo. Papasukin mo naman ako sa buhay mo. Pero yung iba po matigas. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi naman totoo yan. Papacheck up ako sa doktor. Yung mga ganun po eh. Huwag na po tayong umabot sa ganun. Okay? Okay. So, let's see kung ano pang message. So, let's ask another 3 cards. And Celestial Realm. Ooh, yes. So, dito tayo galing. Celestial Realm. Yes, I consider that as a Celestial Realm. Kasi, syempre, iba po yun eh. Iba po yung mundo na yun eh. Iba. Alam niyo po kung napapasok nyo lang, kung mapupuntahan, kung pwede ko lang kayo invite, no? Pwede ko kayo hatakin lahat doon sa pinupuntahan ko. Nako, napaka-amazing. As in, ito po yung talagang, alam nyo, nag-vision ako, nag-meditate ako, pag nakikita ko na sila, mapapangiti ka talaga. Parang pagka may tatawag sa'yo, mabubwisit ka na lang eh. Kasi, obligado kang dumilat eh. No? So, may mga ganon. Iba po. Celestial Realm. So, ito is a powerful, no, na meron ka, na you are talagang connected, no, sa spiritual world, spiritual realm. So, what else? Future. Wow. So, you can see future, no? Antayin mo to, bebe. Kasi, sooner is makikita mo na ang future. And maybe for some of you is using also the crystal balls. No? So, kung meron lang sa inyo nag-aaral or nagte-tempt, no, na gumamit ng crystal ball, maybe this is the time. No? This is the time, no, for you to use your crystal ball. Actually, ito is the best na pong lumalabas sa akin to. No, na kailangan ko na rin pong gamitin ng crystal ball, or you can see the future, maybe even to sa cards, no, you can see the future. Ano kung ano man ang divination na tools na gamit mo or na ipagkakalob sa'yo ng Panginoon. Marami po kasing way, merong cups, merong sa tawas, no, merong sa tubig, marami pong pamamaraan eh. But ang nais iparating lang po sa inyo dito is yung psychic abilities ninyo is talaga namang nag-aalab, no. So you can see the future now. Oops, bumaba na siya. And graduation. Okay, so I think hanggang dyan na lang, no? I mean, siguro ito is ano na, parang, ito lang naman yung hinihingi mo, no? Na magkaroon ka, na you can see the future, and parang, kung ano man yung mga nais mo sa careers mo, sa pagiging healer mo, sa pagiging tarot reader mo, eto na, ibinigay na sa'yo lahat. It's all in your hand, no? So, ang gawin mo na lang dito is, i-share, no? Or, tulungan yung mga karamihan, yung tao. Kasi we have the graduation here, so ibig sabihin, that's it. No? It's the end. Yan na yung, kumbaga, nakuha mo na, no? Yung mga lahat ng gusto mo. So, third eye, na malakas, nandiyan na rin. No? Travel, astral travel, nandiyan na rin. Makapasok ka sa lahat, no? At nalaman mo na rin ang life purpose mo, andyan na rin. So, wala ka nang dapat hanapin pa. That's why the graduation card is here. Okay, so congratulations sa iyo. At naway gamitin mo yan sa kabutihan. Okay, huwag padadaig sa kasamaan. Okay, so now is, yan na po yung pinaka-meaning, no, ng ating reading, ang vision ko po na pinakita po sa akin ng ating Panginoon. So, sa mga naka-resonate po at di po nakaka-subscribe, please click the subscribe button and paki-like and share na lang din po. And sa mga gusto pong
gamot, yan, magpa-reading po, magpa-appointment na lang po kayo. Again, nandiyan naman po sa description box ang aking contact details. Okay? So, thank you so much for listening. And God bless you all. And now is a healing na po tayo. Antay-antay lang po kayo at nag-aantay lang din po ako ng hindi na ako magpapagawa po ng table kasi po ang mahal po. So, bumili na lang po ako ng pangmabilisang solusyon. Okay. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye!